Kabanata 1461. Si Thomas ay nagkaroon lamang ng oras para sa isang maikling idlip bago si Samantha ay sumugod sa Sterling Technology. Nagkita sila sa opisina niya. Hindi na ito pinatagal pa ni Samantha. Pagpasok pa lang niya sa opisina nito, sinabi niya, mayroon akong magandang balita para sa iyo, Mr. Mayo. Sa maikling panahon na ito, lahat ng uri ng kalokohan ay nangyari kay Thomas. Talagang matagal na siyang nagkaroon ng isang bagay na dapat ipagdiwang. Nagtanong si Thomas, anong mabuting balita ang nagpadalos-dalos sa iyo ngayong madaling araw? Naglabas ng report si Samantha at ipinasa kay Thomas. Ito ang investment dividend ng advertisement na Running Man. Alinsunod sa aming kasunduan, narito ako upang ibigay sa iyo ang iyong bahagi. Ito ba ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang? Siyempre, ito ay walang mas magandang balita kaysa makakuha ng pera sa umaga. Bukod dito, si Thomas ay lubhang nangangailangan ng pera. Tiningnan niya ang financial report. Ang kasalukuyang dibidendo ay $1 billion. Iyon ay isang astronomical figure. Ngumiti si Thomas at sinabing, ilang araw lang ang kailangan para makakuha ng $1 billion na dibidendo. Mukhang gumagana talaga ang program na ito. Kung ito ay magpapatuloy sa hinaharap, ang mga dibidendo ay tiyak na magtataas ng husto. Ito ay ibinigay. Sabi ni Samantha, it is all thanks to you, Mr. Mayo. Nalutas mo ang issue tungkol sa Cordelite na nagsecure sa mga namumuhunan at niresolba ang kanilang mga pagdududa tungkol sa pamumuhunan sa aming kumpanya. Sabog ng pag-uusap ang dalawa. Habang nag-uusap pa sila, dumating ang George ng pamilya Diaz. Pumasok siya sa opisina na may ngiti sa labi. Ginoong Mayo, dinalhan kita ng magandang balita. Nagulat si Thomas. 2 piraso ng mabuting balita sa isang umaga, hindi ba ito itinuturing na doble ang kaligayahan? Kanina pa siya naging ganito kasaya sa mga nangyayari. Nakita ni George si Samantha nang pumasok ito sa opisina at ikinulong ang mga kamay bilang paggalang sa kanya. Nandito rin si Mrs. Brock. Kada rating ko lang kanina. Sabi ni Samantha, since Miss Diaz looks so happy, it has to be good news for Mr. Mayo, right? Tama iyan. Ipinasa ni Georgia ang isang ulat kay Thomas, sabi niya, Mr. Mayo, ang iyong produkto na Water Beauty ay isang hit sa industriya. Ang mga epekto na ibinibigay nito ay napakahusay na sa tuwing ang produkto ay na-restock, halos agad itong mawawala ng stock. Naglalagay pa kami ng mas maraming oras sa linya ng produksyon. Ito ang iyong dibidendo para sa unang yugto ng pagbebenta ng Water Beauty. Mangyaring tingnan. May dumating pang ibang tao para bigyan siya ng mas maraming pera. Totoo ba ito? Dumating sa opisinang ito ang pamilya Martin at Diaz. Natuwa si Thomas nang tingnan ni Thomas ang ulat. Ang dibidendo ng pamilya Diaz ay hindi rin maliit na halaga. Kapareho ito ng pamilya Martin, $1 billion. Itinaas ni Thomas ang 2 ulat at sinabing, kayong dalawa ay pumunta sa aking opisina ngayong madaling araw at niregaluhan ako ng kabuoang $2 billion na dibidendo. Parang umuulan ng ginto ngayon. Sabi ni George, ito ang nararapat sa iyo, Ginoong Mayo. Alam naming lahat kung gaano ka may kaya. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang tatlo, biglang pumasok si Diana at sinabing, Mr. Mayo, ang direktor ng Alone Technology gusto kang makilala ni Delbert Kratos. Alone Technology. Delbert Kratos. Nagkatinginan sina Samantha at Georgia at sinabing, si Delbert ay may katanyagan at reputasyon sa larangan. Ang kanyang kumpanya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang kumpanya sa industriya. Mukhang nagkakaroon ka ng isa pang pagkakataon upang palakasin ang iyong mga koneksyon at kumita ng mas maraming pera, Mr. Mayo. Kumita ng mas maraming pera. Yay! Sa isang normal na araw, marahil ay naisip ni Thomas. Ngunit mula nang sabihin sa kanya ni Laura ang tungkol sa plano ni Carrie kagabi, hindi niya iyon naisip. Si Delbert ang unang hakbang ng plano ni Carrie na isa ring mahalaga. Kabanata 1462. Kung hindi si Carrie mismo ang nagsabi nito, walang makakaalam na si Delbert ay nagtatrabaho sa ilalim ni Carrie. Sa nakikita ng iba, si Delbert ay isang shareholder ng Alone Technology. Ngunit si Delbert ay panakip lamang para kay Carrie na sa katunayan ay ang aktwal na boss sa likod ng mga eksena. Si Delbert ay sumusunod sa eksaktong mga tagubili ni Carrie sa lahat ng mga taon na ito na humantong sa kumpanya sa kasalukuyang katayuan nito sa industriya. Palihim niyang ginamit ang imaheng ito na kanyang binuo at umani ng maraming benepisyo para kay Carrie. Isang lobo na nakasuot ng tupa. Nais ni Carrie na gamitin muli ang kanyang panlilinlang.
Gusto niyang gamitin ang imahe ni Delbert, isang matapat na negosyante para akitin si Thomas. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Carrie na pinagtaksilan siya ni Laura at sinabi kay Thomas ang tungkol sa kanyang mga plano. Nandito na siya sa wakas. Tumayo si Thomas at ikinulong ang kanyang mga kamay bilang paggalang kina Samantha at Georgia. Kailangan kong alagaan ang taong ito. Sana pareho kayong hindi pansinin at patawarin niyo ako. Buti na lang at hindi nila ito pinansin. Umalis si Thomas at dumiretso sa reception room. Nakasalubong niya si Delbert na kanina pa naghihintay. Kahit alam niyang may ulterior motive ang kabilang partido sa pagpunta dito sa kumpanya niya, ngumiti pa rin si Thomas. Para din ito kay Laura. Kinailangan ni Thomas na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maglagay ng isang palabas kasama si Laura. Ginoong Kratos, maaari ko bang tanungin ang dahilan ng iyong biglaang pagbisita sa Sterling Technology? Ikinumpas ni Delbert ang kanyang mga kamay bilang paggalang at sinabi, ikinalulungkot ko talaga Ginoong Mayo dahil dumating ako ng walang paunang abiso o appointment. Kailangan ko agad ang iyong tulong at sa makatuwid ay dumating ng hindi ipinaalam. Sana hindi ka mag-isip. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ayos lang yan. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang maaari kong maitulong. Tumingin si Delbert sa paligid niya at mahinang sinabi, Mr. Mayo, gusto kong hilingin sa iyo na kunin ang Alone Technology. Napakunot ang noo ni Thomas. Isinara niya ang pinto ng silid at umupo sa tabi ni Delbert. Sabi niya sa seryosong tono, nagbibiro ka ba, Mr. Kratos? Seryosong sabi ni Delbert, hindi ako nagbibiro dito. Seryosong tanong ko sa iyo. Hindi maintindihan ni Thomas. Tanong niya, bakit? Sa pagkakaalam ko, ang Alone Technology ay isang malaking kumpanya sa Central City. Mayroong hindi mabilang na mga produkto sa ilalim ng pangalan nito na may taunang kita na hindi bababa sa ilang bilyong dolyar. Bagaman hindi ito may kukumpara sa malalaking kumpanya, ito ay nangunguna sa mga second tier na kumpanya. Ang iyong reputasyon at kasikatan sa masa ay medyo maganda rin. Mayroon kang track record ng isang malusog na kita at magandang reputasyon, at walang mga pagkabigo sa lahat ng mga taon na ito sa itaas na iyon. Ano ang iniisip mo, Mr. Kratos? Na gusto mong ibenta ang iyong kumpanya? Nahihirapan akong maunawaan ito. May katotohanan ang sinabi ni Thomas. Napabuntong hininga si Delbert. Saglit siyang nag-isip bago siya nakabuo ng pangungusap dahil dumating na ito, hindi ko na ito itatago sa iyo, Ginoong Mayo. Ang nakikita mo ay talagang isang ilusyon lamang, isang panlilin lang sa mga mata. Ilusyon. Oo. Upang maging tapat sa iyo, ang Alone Technology ay nasa deficit sa loob ng ilang sandali. Magsasara na tayo for good soon. Seryoso yan. Nahirapan si Thomas na maniwala sa sinabi niya. Sinabi ni Delbert, ang mga ulat sa pananalapi at mga kita ay isang ilusyon na ginawa upang matiyak na ang mga shareholder ay hindi umalis at upang maiwasan ang isang matinding pagbaba sa mga stock. Sa katunayan, ang kumpanya ay hindi pa nagbebenta ng mga produkto nito at 2 taon na itong deficit. May mga empleyado pa rin sa ilalim ko na kailangan kong pakainin, hindi banggitin ang gastos para sa pananaliksik at pagpapaunlad ay abot langit pa. Kung ang taong ito ay isang deficit din, malamang na ipahayag ko ang pagkabangkarote. Kaya, wala akong choice kundi hanapin si Mr. Mayo na pumalit sa Alone Technology. Kabanata 1463. Nahirapan pa rin si Thomas na maniwala sa kanya. Kaya naman nagtanong siya, Mr. Kratos, dapat mayroong maraming tao sa labas na gustong kunin ang isang kumpanya na kasing husay ng Alone Technology, tama ba? Ako ay dapat na malayo sa linya kung ako ay pumila upang sakupin ang Alone Technology. Napabuntong hininga si Delbert. Tama ka. Tunay na maraming kumpanya ang gustong pumalit sa Alone Technology. Gumamit din sila ng iba't ibang paraan upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa aming kumpanya at ibaba ang kanilang presyo para sa pagkuha. Hindi ito mahalaga. Ang pangunahing punto ay, hindi sila pamilyar sa kung paano gumagana ang isang kumpanya ng teknolohiya. Sa iyong palagay, Ginoong Mayo, maaari ba akong magbenta ng isang kumpanya ng teknolohiya sa mga nais lamang gamitin ito upang kumita ng pera? Ang reputasyon ng Alone Technology ay binuo ng aking pawis at dugo. Mayroon ding maraming dekalidad na produkto at serye sa ilalim nito. Ayokong mahulog ang kumpanyang ito sa kamay ng mga taong gagamit lamang ng kumpanya bilang kasangkapan para kumita ng pera para sa kanila. Hindi ko talaga gustong mangyari iyon. Seryosong tumingin si Delbert kay Thomas, may namumuong luha pa nga sa kanyang mga mata.
Ginoong Mayo, ang pinaka nakakaunawa sa teknolohiya sa Central City ay ang Sterling Technology. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong kunin mo ang Alone Technology. Ang Alone Technology ay umabot na sa punto na wala na tayong ibang pagpipilian kundi ibenta ito. At dahil walang masyadong mapagpipilian, kailangan kong maghanap ng angkop na mamimili. At iyon ang magiging Sterling Technology, at ikaw, Mr. Mayo. Ang kanyang mga salita ay tunay na taos-puso at hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng anumang pagkukunwari. Mapapaiyak ang sinumang nakarinig sa kanya. Lalo na si Thomas, na nakumbinsi lamang sa katwiran at hindi natakot sa puwersa, ay mas malamang na mamove. Tumango si Thomas at sinabing, kung ganoon, tutulungan kita sa bagay na ito. Ano ang kasalukuyang market value para sa Alone Technology? Sa tingin ko, alam mo kung ano ang binayaran ng Sterling Technology para putulin ang relasyon nito sa pamilyang Gomez. Baka hindi tayo makapag-fork out ng napakaraming pera para sa pagkuha. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Delbert at sinabing, ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, ito ay dapat na humigit kumulang $5 bilyong. $5 bilyong. Napangisi si Thomas sa loob-loob. Isang coincidental figure. Dati, nakakuha siya ng $3 bilyong mula kay Dominic. At kaninang umaga lang, nakakuha siya ng $1 bilyong mula sa pamilya Martin at Diaz ayon sa pagkakabanggit. Marahil ay nagkataon lamang na umabot sa $5 bilyong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nag-isip. Ito ay $5 bilyong lamang para sa isang natitirang kumpanya, sa pamamagitan ng pagkuha dito, tiyak na nanindigan siya upang makakuha ng higit pa sa kanyang ginastos. Sa nakikita niya, ito ay isang transaksyon na kikitain lamang niya. Talagang napakatukso. Una sa lahat, si Delbert ay may magandang ugali at reputasyon na nagpatatag ng kanyang imahe. Pagkatapos ay gumamit siya ng halagang $5 bilyong na kung ano lamang ang kayang bayaran ni Thomas bilang isang bitag. Sa ganitong paraan, tiyak na sasang-ayon siya sa pagkuha sa Alone Technology, isang kumpanya na nagkakahalaga ng $200 hanggang $300 bilyong. Kahit anong tingin niya dito, siguradong magandang bilhin iyon. Tinadya ni Thomas na ipinakita kay Delbert na nahihirapan siyang gumawa ng desisyon. Tanong ni Delbert, masyado na bang mahihiling, Mr. Mayo? Sobra na ba ang $5 bilyong para sa Sterling Technology dahil sa kasalukuyang estado nito? Size. Parang wala akong choice kundi ibenta ang Alone Technology sa mga hindi nakakaintindi ng teknolohiya. Tinawian ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan iyon. Dahil pumayag akong tulungan ka, tiyak na gagawin ito. Pibili ako ng Alone Technology sa halagang $5 bilyong. Talaga? Oo. Maraming salamat, Ginoong Mayo. Sa kasong ito, kailan tayo maaaring pumirma ng kontrata? Paano kung bukas? Kailangan kong ihanda ang pondo. Doon ako sa Alone Technology para pirmahan ang kontrata. Sige. Paulit-ulit na pinasalamatan ni Delbert si Thomas. Tiyakap din niya si Thomas sa dulo at iniwan ang Sterling Technology na may malawak na ngiti sa labi. Ang kanyang mga yapak ay napuno ng isang masiglang bounce habang siya ay umalis. Napatingin si Thomas sa pag-alis niya. Nakaramdam siya ng lamig sa buong paligid. May kasabihan, maaaring kilala mo ang isang tao, ngunit hindi kung sino siya sa kaloob-looban niya. Ngayon ay naunawaan ni Thomas kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Bagamat si Delbert ay mukhang mabait, tapat, mapagbigay, at tila isang mapagkakatiwalaang kasama sa halip na isang matalinong tao. Ngunit sa katunayan, hindi siya maaaring maging mas tuso kaysa sa dati. Pinomba niya si Thomas ng mga shell na pinahiran ng asukal habang hinahabol niya si Thomas sa sunod-sunod na bitag na inilatag niya. Higit pa rito, kilala niya si Thomas at hindi siya pinilit na bilhin ang Alone Technology. Nanalo rin ng pabor si Delbert na lumuluha. Dahil sariwa pa sa kanyang isipan ng eksena, lubos na kumpiyansa si Delbert na hindi kailanman makikita ni Thomas ang kanyang walang kamali-mali na pagganap sa kabila ng kanyang karanasan. Kung nasangkot man si Delbert sa industriya ng pag-arte, hindi na nakapagtataka kung nanalo siya ng ilang Oscar Award sa kanyang husay sa pag-arte. Malamang na nahulog si Thomas sa kanyang bitag kung hindi niya alam na mayroon siyang lihim na motibo ng maaga. Ang bisyo talaga ni Carrie sa pagkakataong ito. Gumawa siya ng isang plano na nakatuon sa mga kahinaan ni Thomas. Ngunit siya mismo ay nanatili at nanunood sa dilim gamit ang kanyang nasasakupan na nagdala ng kanyang sarili na may magandang imahe para sa kanyang masasamang plano. Tuso talaga siya. Lumapit si Diana at sinabing, ano ang ikinatutuwa ni Delbert, Mr. Mayo? Tumawa si Thomas.
Siyempre, masaya siya. Akala niya ay nahulog si Thomas sa bitag na ito. Bumalik sa opisina. Tinabi ni Thomas kina Samantha at Georgia, may hiling ako para sa inyong dalawa. Sabay-sabay nilang sabi, ano yon? Inilabas ni Thomas ang mga ulat ng dibidendo. I am urgently in need of money. Posible bang mailipat ang dibidendo na pera sa Sterling Technology sa loob ng 3 araw? Kabanata 1464. Pareho silang natuwa ng sabay. Tinabi ni George, hindi ko inaasahan na si Ginoong Mayo ay nangangailangan ng pera. Sabi ni Thomas, truth to be told, naghahanda ako para sa pagkuha sa Alone Technology na nangangailangan ng $5 billion. Ito ay medyo urgent. Nagulat na sinabi ni George, ang Alone Technology ay may magandang reputasyon at kita. Paano posible na ibenta nila ito? May pumapasok ba sa loob ng kumpanya na walang nakakaalam? Pinaalalahanan din siya ni Samantha, mag-ingat ka Mr. Mayo. Napangiti si Thomas habang sinabi niya, huwag kang mag-alala, ayos lang ang lahat. Ang mga bagay ay tulad ng inaasahan niya sa ngayon. Tinadya niyang gumawa ng pain sa pagkakataong ito para makipagtulungan kay Laura para makapagbigay ng magandang palabas. Sa kabila, tinawag ni Delbert si Carrie pabalik. Hello, Mr. Lawrence. Nagawa na. Si Thomas ang walang isip ay nahuli sa bitag ko. Talagang naminiwala siya na ang Alone Technology ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Pumayag siyang pumirma ng kontrata. Oo. Gumawa kami ng appointment para pumirma ng kontrata sa Alone Technology bukas. Ayon sa iyong mga tagubilin, sinabi ko sa kanya na ang presyo sa merkado ay $5 billion na kung ano ang kayang bayaran ni Thomas. Sa palagay ko ay nakuha niya ito para sa isang bargain at nagsasaya sa kanyang opisina. Sa kanyang pagtataka, ito ay isang bitag lamang para mahulog siya. Ahaha, magaling. Paalala ulit ni Carrie sa kanya. Huwag ka nang masyadong masaya. Mag-ingat sa iyong ginagawa at bigyan siya ng paggalang na nararapat para sa kung ano ang kanyang kaya. Ang lahat ay nasa ere pa rin bago siya pumirma ng kontrata. Sige, naiintindihan ko. Itutuloy ko ang aking pagganap bukas at sisiguraduhin na naisip ni Thomas na nakakuha siya ng isang malaking bargain. Sige, ipaubaya ko na sa iyo. Napakaganda ng mood ni Carrie habang binababa ang telepono. Nagsindi siya ng sigarilyo at masayang humiti. Naghampa siya habang naninigarilyo. Pumasok si Laura sa mga sandaling ito. Bakit ka masaya, Carrie? Sabi ni Carrie, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Pipirmahan ni Thomas ang kontrata bukas. Sa sandaling mahulog siya sa bitag, hindi na siya makakatakas pa. Tumanggo si Laura at sinabing, mahusay iyon. Pinatay ng hamak na si Thomas sina Wise at Master Centipede. Sa wakas, mahuhulog siya sa ating mga kamay. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung pahihirapan siya hanggang sa gusto niyang mamatay ngunit hindi pa siya makamove on sa buhay. Nasiyahan si Carrie sa tugon ni Laura. Tila hindi pa naghihinala si Laura. Lalong natuwa si Carrie. Pagkatapos ay huminga siya ng ilang puff ng sigarilyo ng sobrang lakas at umubo. Pinuhusan ni Laura ng isang basong tubig si Carrie sa pagmamadali. Habang tinatapik niya ang likod ni Carrie, sinabi niya, Carrie, ang iyong kalusugan ay lumala ng husto, paano kung huminto ka sa paninigarilyo? Humiti si Carrie. Masaya lang talaga ako. Isa pa, dapat matagal na akong patay ngunit binigyan ako ng Diyos ng higit sa 20 taon ng buhay. Sa kalagayan ng aking katawan, mamamatay na ako anumang sandali ngayon. Hindi mahalaga kung naninigarilyo ako o hindi dahil wala akong ideya kung kailan ako mamamatay. Kung papalarin ako, siguro mabubuhay pa ako ng ilang taon. Kung malas ako, baka malaglag na lang ako sa susunod na segundo habang nag-uusap tayo. Wala itong kinalaman sa kung naninigarilyo ako o hindi. Walang magawang umiling si Laura at sinabing, paano mo nasabi, Carrie? Ito ay mabuti para sa iyong kalusugan kung hindi ka masyadong naninigarilyo. Palagi kang swerte. Sino ang nakakaalam na maaari kang mabuhay ng mas mahaba kaysa sa aming lahat at magkaroon ng masagana at mahabang buhay? Mahabang buhay. Tumawa ng malakas si Carrie. Actually, ako dapat ang unang mamatay. Si Wise na bata at malusog, si Master Centipede na malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad, hindi sila dapat mamatay bago ako mamatay. Malungkot niyang sinabi, ako ang may pinakamasamang kalusugan sa pamilya at maaaring mamatay anumang oras. Ironically, wala na sina Wise at Master Centipede pero buhay pa ako. Siguradong pinaglalaroan ako ng langit.
Lahat ng ito ay dahil sa hamak na iyon, Thomas. Ikinuyom ni Kerry ang kanyang kamao at mabangis.na sinabi, kaya, kailangan kong patayin si Thomas para ipaghiganti sina Wise at Master Centipede. Makakaharap ko lang sila sa kabilang buhay sa pamamagitan ng paggawa nito. Sinabi niya iyon dahil talagang sinadya niya ito at hindi man lang niloloko. Kung hindi alam ni Laura na umaarte si Kerry sa umpisa pa lang, nadala na si Laura sa sinabi niya. Pinilit niyang ilabas ang kanyang mga luha para lamang punasan ito at sinabing, kaya dapat tayong magkaisa para patayin si Thomas. Tumingin si Kerry kay Laura at gumaan ang pakiramdam. Tingin sa kanyang kaalaman, kanina pa pala nakabantay ang kaharap niya. Lumipas ang oras. Mabilis na dumating ang sumunod na araw. Si Thomas, kasama si Aris at dalawang accountant mula sa Sterling Technology ay dumating sa Alone Technology noong panahong napagkasunduan nila. Ang direktor ng Alone Technology malugod silang tinanggap ni Delbert at inimbitahan sila sa pulong sa magarbong paraan. Ang bawat isa ay umupo sa kani-kanilang mga upuan alinsunod sa kanilang mga hanay. Sabi ni Delbert dahil sa pananibik, Mr. Mayo, okay ka ba talaga sa pagtulong sa Alone Technology mula sa putik? Hindi ko talaga gustong i-drag ka pababa dahil sa problema ko. Ito ay isang hakbang na naglalayong sa karakter ni Thomas, sumusulong sa pamamagitan ng pag-atres at paglalaro ng husto upang makuha. Gaya ng inaasahan ni Delbert, isa talagang responsableng tao si Thomas. Aniya, dahil nakapagdesisyon na ako, hindi ko nababaguhin ang desisyon ko. Huwag mag-alala Mr. Kratos. Tutulungan ko ang Alone Technology na makawala sa putik at tiyaking nakakatulong ito sa Central City. Tumayo si Delbert at yumuko, pagkatapos ay sinabi niya, salamat, maraming salamat, Mr. Mayo. Dahil walang nakakakita, napangiti si Delbert at nagpakita ng tuso ngunit kakaibang ngiti. Para bang sinasabi niya, ang walang isip mo, Thomas. Nakuha mo ba ang pain? Kabanata 1465. Ipinakilala at ipinaliwanag ni Delbert ang bawat detalye tungkol sa Alone Technology bago siya gumawa ng market valuation na nagkakahalaga ng $5 bilyong. Pagkatapos ay dinala niya ang kontrata para suriin ni Thomas. Ang bawat solong sognay ay nakasulat na napakalinaw. Tila talagang sinsero si Delbert dito. Kung titingnan ng sino man ang kontrata, malamang na maantig sila sa katapatan ni Delbert. Kahit na isinasaalang-alang ni Thomas ang lahat, wala siyang nakitang mali sa kontrata. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Kratos, isa ka talagang maaasahang kasosyo. Makakaasa ka dahil ikaw pa rin ang mamamahala sa Alone Technology pagkatapos ng pagkuha. Naantig si Delbert kay Thomas at sinabing, maraming salamat, Ginoong Mayo. Sumunod sa schedule ay ang opisyal na signage ng kontrata. Ayon sa batas at regulasyon, kinakailangan para kay Thomas na magbayad ng deposito ng 1/5 ng market value na $1 bilyong bago maproseso ang mga pamamaraan. Ang natitira sa pera ay kailangang bayaran sa isang lump sum pagkatapos ng 2 linggo. Kung si Thomas, sa anumang kadahilanan, ay hindi nais na magpatuloy sa pagkuha, maaari niyang mawala ang kanyang sarili para sa pagkuha ngunit ang deposito ay hindi ibabalik. Sa panahong ito, kinailangan ng Alone Technology na makipagtulungan kay Thomas para sa lahat ng mga transaksyong kasangkot. Hindi sila pinayagang ibenta sa ibang kumpanya. Naayos na ang lahat. Sinabi ni Thomas sa wakas, ang pagkuha ay sa pangalan ng Shalom Technology. Teknolohiya ng Shalom. Saglit na natigilan si Delbert bago siya nagtanong, sandali lang. Ano itong Shalom Technology? Hindi ba ito magiging sa ilalim ng Sterling Technology? Sumagot si Thomas, ito ay sa ilalim ng Sterling Technology. Ang Shalom Technology ay isang subsidiary company lamang ng Sterling Technology na pagmamayari ko rin. Maaari kang magpatuloy at suriin. Talaga. Dahil napukaw nito ang kanyang mga hinala, hiniling ni Delbert sa kanyang nasasakupan na suriin ang tungkol sa Shalom Technology. Sure enough, ito ay kay Thomas at isa sa mga kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Nakahinga ng maluwag si Delbert. Kahit na ang Alone Technology ay hindi kinuha sa ilalim ng pangalan ng Sterling Technology, hindi ito mahalaga kung ito ay kumpanya ni Thomas. Ang gusto nilang kalabanan ay si Thomas. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nakumpleto ni Delbert ang signage ng kontrata kasama si Thomas. Ang parehong partido ay pumirma sa kontrata at ang kanilang mga fingerprint ay natatakan din dito. Matapos ang lahat ng mga pamamaraan na ito ay tapos na, pareho sa kanila ay walang paraan upang bumalik sa kanilang mga salita. Kinailangang ibenta ang Alone Technology sa Sterling Technology.
Iniunat ni Delbert ang kanyang kamay, sana magkaroon tayo ng magandang kooperasyon, Mr. Mayo. Hinawakan ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, gayon din. Pagkatapos nito, hiniling ni Thomas sa mga accountant na ilipat ang $1 billion sa Alone Technology. Ang natitirang pera ay darating pagkatapos ng 2 linggo na minarkahan ang pagkumpleto ng pagkuha. Sa ngayon, walang isang isyu dahil ang lahat ay mukhang ganap na normal. Matapos makumplito ang bawat solong pamamaraan, iniwan ni Thomas ang Alone Technology kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos makita si Thomas, hindi na ito napigilan ni Delbert. Isang mayabang at mapangahas na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumawa siya ng malakas at sinabing, Thomas o Thomas, kahit gaano ka katalino, naisip mo na ba na mahuhulog ka sa mismong mga kamay ko? Akala mo bang ganito kadaling kunin ang Alone Technology? Mangarap ka. Agad niyang tinawagan si Kerry. Nagawa na ang lahat, Kerry. Pinirmahan ni Thomas ang kontrata at nagdeposito ng $1 billion. Nakuha na ng malalaking isda ang Payne. Hindi napigilan ni Kerry at sinabi dahil sa pananibik, good work. Sa susunod na 14 na araw, gusto kong maranasan ni Thomas ang mabuhay sa impyerno. Maghintay ka lang, Thomas. Pinaba niya ang tawag. Agad na tinipon ni Kerry ang kanyang mga tauhan at namahaji ng $3 billion na hiniram sa pamilya Gomez. Ang bawat tao higit o mas kaunti ay mayroong $100 milyon bawat isa. Gusto ni Kerry na gawin nila ang isang bagay para sa kanya na bumili ng mga share ng Alone Technology sa malaking sukat at sa maikling panahon, taasan ng market value ng Alone Technology. Banata 1466. Mas madaling gawin iyon gamit ang pera na ito. Ginamit ng mga taong iyon ang $3 billion na ibinigay ni Kerry para bilhin ang mga stock sa sobrang galit sa mga susunod na araw. Sa loob lamang ng 3 araw, ang market value ng mga stock ng Alone Technology, na sa una ay nagkakahalaga ng $5 billion, ay tumaas sa $8 billion. Ang bilis ng pagtaas ay talagang napakabilis. Ang pinakamahalaga, habang mukhang gumastos sila ng pera para gawin ito, sa totoo lang, wala silang ginastos kahit 1 sentimo. Kung tutuusin, nominee shareholder lang si Delbert. Ang tunay na amo ay si Kerry. Kaya, bumili sila ng maraming stock ng Alone Technology. Ang pera ay hindi napunta sa bulsa ni Delbert, ngunit bumalik sila sa mga bulsa ni Kerry muli. Ipinakalat lang ni Kerry ang pera, at sa tuwing gagawin niya, tataas ang market value ng Alone Technology. Pagkatapos, ipapamahagi niya ang pera at uulitin muli ang parehong trip bago niya hayaan ang kanyang mga nasasakupan na bumili muli ng mga stock. Kapag ito ay paulit-ulit na ginawa, kahit na $3 billion lang ang aktwal na nai-circulate, maaari nilang ipagpatuloy ang pagbili ng mga stock na parang mayroon silang walang katapusang stream ng pera. Ang dahilan nito ay ang boss sa likod ng Alone Technology ay si Kerry. Patuloy niyang inilipat ang pera kaya hindi niya ginagamit ang $3 billion. Pinaglaruan lang niya ang pera. Patuloy niyang ipinapaikot ang pera nang hindi ginagastos ang alinman sa mga ito, ngunit patuloy na tumataas ang market value ng Alone Technology. Sa una ay nagkakahalaga ito ng $5 billion, ngunit tumaas ito sa $8 billion. Pagkatapos, umabot ito sa $13 billion makalipas ang ilang araw. Pagkatapos ng 10 araw, tumaas ito sa $20 billion. Sa simula, hiniling pa rin ni Kerry sa kanyang 10 subordinate na magpigil at mag-ingat. Maya-maya, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi, siya natatakot na malaman ng ibang tao. Bukas lang ang ginawa niya. Kahit na nakita nila ito, ano ang magagawa nila? May paraan ba sila para pigilan ito? Sa loob ng ilang panahon, ang market value ng Alone Technology ay naging kahindek-hindek na balita sa industriya. Sa ibabaw, tumaas ng husto ang market value ng Alone Technology at isa itong cash cow. Ngunit, alam ng lahat na ito ay isang cash cow lamang na hindi masyadong mataba. Kapag kinagat ito ng mga tao, hindi sila tumikim ng anumang karne. Kung tutuusin, tubig lang ang tikim nila. Mukhang napakataas ng market value, ngunit ang pagtaas nito ay ganap na sinadya at hindi ito nagkakahalaga ng anumang pera. Sa oras na ito, ang sinumang bumili nito ay isang tulala. Kung gumastos sila ng malaking pera para makabili ng kumpanyang hindi ganoon kahalaga, malaki ang posibilidad na bumaba ang halaga pagkatapos nilang makuha ang mga stock. Sino ang gagastos ng hanggang $10 million para sa wala? Tiyak na hindi ito gagawin ng ibang mga kumpanya. Ngunit, iba ang Sterling Technology. Pinirmahan ni Thomas ang Letter of Intent for Acquisition, kaya kailangan niyang bilhin ito.
Kung hindi niya ito binili, ang deposito na $1 billion ay hindi ibabalik sa kanya, ngunit iyon ay isang maliit na parusa lamang. Ang mas masahol pa, kung siya ay sumuko sa pagkuha, ito ay nangangahulugan ng isang intensyonal na paglabag sa mga patakaran at siya ay lalabag sa kontrata mula sa isang legal na pananaw. Pagkatapos, tatanggap siya ng malubhang parusa. Bagamat wala pang partikular na regulasyon sa parusa ang ibinigay, alam niyang hindi magaan ang parusa sa sandaling pag-isipan niya ang sitwasyon. Papayagan ba siya ng isang lugar tulad ng Central City na basta na lang lumabag sa isang kontrata? Sa oras na ito, ang Sterling Technology ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kung sila ay sumulong, magkakaroon ng kalaliman; kung sila ay umatras, magkakaroon ng impyerno. Hindi sila maaaring sumulong o paatras. Maaaring mabangkarote ang Sterling Technology dahil sa pagkuha na ito sa pinakamapanganib na oras. Ang lahat ay nanunood ng Sterling Technology at si Thomas ay nagpapakawalang isip. Kabanata 1467. Sa meeting room ng Pivot Technology, itinaas ni Kerry ang isang bote ng champagne at sinabi sa lahat, 4 pang araw at matatapos na si Thomas. Cheers! Pop! Pinuksan niya ang champagne at maraming champagne ang damaloy. Napangisi ang lahat. Lahat sila ay labis na masaya. Sabi ni Kerry, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito para maibalik namin si Thomas sa isang sulok. Mangyaring makatitiyak. Hanggat maalis natin si Thomas, bibigyan ko kayo ng malaking halaga ng pera, lalo na si Delbert. Ang posisyon ng vice chairman sa kumpanya ay pag-aari mo. Tinaas ni Delbert ang baso ng alak at sinabing, Mr. Lawrence, salamat sa iyong kabaitan. Ginawa ko lang talaga ang dapat kong gawin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong perpektong mga plano na maaari tayong magkaroon ng napakagandang resulta ngayon. Mr. Lawrence, naghiyawan ang lahat at masaya silang uminom ng alak. Maya-maya, dumating si Laura sa meeting room at may nagabot agad ng isang baso ng alak sa kanya. Sabi ni Laura, Kerry, you're really amazing. Napaka-arrogant ni Thomas Mayo, ngunit halos malaglag siya sa loob lamang ng 10 araw pagkatapos mong makitungo sa iyo. Mukhang nawala na si Thomas ngayon at hindi na siya nakuhanan ng media ng kahit anong litrato. Tila nananatili siya sa Sterling Technology sa lahat ng oras at hindi siya lumalabas. Iniisip ko kung anong ideya ang iniisip niya. Sabi ni Delbert, ano kayang ideya ang maiisip niya ngayon? Maliban sa paghanda para mamatay, wala siyang magawa. Tumango si Laura. Itinaas niya ang baso ng alak at sinabing, Kerry, sana in advance na matupad mo ang gusto mo at mawala si Thomas the Jerk. Cheers, everyone! Ang silid ng pagpupulong ay napakagulo at lahat ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang Pivot Technology ay pinigilan ni Thomas sa napakatagal na panahon at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong ilabas ang kanilang hinaing ngayon. Kasabay nito, sa villa ng pamilya Gomez, tuwan-tuwa din sina Nicholas at Dominic. Mukhang masaya si Nicholas habang sinabing, ang galing ni Kerry. Hindi ko inaasahan na gagawin niya talaga ang ipinangako niya at ibabalik si Thomas sa isang sulok. Inatake niya si Thomas gamit ang mga stock. Wow! Ito ay isang napaka-bold na ideya at maaari rin niyang mapagtanto ito. Napakatalento niya. Sabi ni Dominic, most importantly, hindi niya talaga ginastos yung $3 billion na pinahiram sa kanya. Patuloy lang siya sa pag-ikot ng pera. Pagkatapos niyang maalis si Thomas, maibabalik niya ang pera sa atin, kaya hindi tayo nawawala ng pera. Tuwang-tuwa silang dalawa. Nang inakala nila na si Thomas ay nasa dulo na ng kanyang karera dahil dito, nakaramdam sila ng labis na kasiyahan. How dare he stand up against the Gomez family? Well, siya ay naghahanap ng kamatayan. Sabi ni Dominic, 2 option lang si Thomas ngayon. Una, ipilit ang pagbili ng Alone Technology, pangalawa ay ang pagsuko sa pagkuha. Kung ipipilit niyang kumpletuhin ang pagkuha, kakailanganin niyang magbayad ng $25 billion para makumplito ang pagkuha at iyon ay $20 billion na higit pa sa paunang $5 billion. Paano siya magkakaroon ng napakaraming pera para bilhin ang kumpanya? Kahit na makahiram siya ng $20 billion sa pamilya Martin at sa pamilya Diaz para makumplito ang pagkuha, ang nakukuha niya ay shell company lang. Sa oras na iyon, malisyosong ibebenta ni Kerry ang mga stock sa kanyang mga kamay at idrag nito ang halaga ng merkado sa kabaligtaran na kalakaran. Sa oras na iyon, ang Alone Technology ay hindi pa nagkakahalaga ng $5 billion.
Pagkatapos ng mga trip na ito ay katumbas ng pagkawala ng hindi bababa sa $20 billion. Magkakaroon ng isang bundok ng pagkalugi. Kulang na sa pera ang Sterling Technology. Kung mawalan sila ng $20 billion pa, hindi ba sila malugi? Maaari nilang ipahayag ang pagkabangkarote sa araw na iyon. Haha. Kaya, ang pagpipiliang ito ay hindi gagana. Ngunit, matakasan kaya ni Thomas ang pangalawang opsyon. Siyempre hindi. Sinabi ni Nicholas, kung susuko si Thomas sa pagkuha, hindi na ibabalik ang deposito na $1 billion. Natural, maliit na halaga lang ito, kaya hindi ito magiging malaking bagay. Ang pinakamahalaga ay ang parusang ibinigay ng batas. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, sa sandaling sumuko si Thomas sa pagkuha, ituturing siyang sadyang makagambala sa pagkuha sa merkado ng isang panig. Pagkatapos, kailangan niyang makatanggap ng mahigpit na parusa. Walang ibang pagkuha ang papayagan sa loob ng 5 taon at malaki ang posibilidad na ang Sterling Technology ay may blacklist ng Central City. Sa kasong iyon, maaari lamang silang gumana sa mga malalayong maliliit na lungsod. Haha! Sa sandaling ang Sterling Technology ay umalis sa Central City, ito ay karaniwang tapos na. Hindi nito kailanman maibabalik ang sitwasyon. Sa makatuwid, anuman ang una o pangalawang pagpipilian, ang parehong mga pagpipilian ay deadlock at si Thomas ay nabak sa isang sulok. Kung siya ay sumulong, magkakaroon ng kalaliman, kung siya ay umatras, magkakaroon ng impyerno. Isang salita lamang ang naghihintay kay Thomas, nakabiguan. Naaliw ang pakiramdam ni Nicholas nang sabihin niya, simula noong una kaming nakikipagkompetensya kay Thomas, palagi kaming natatalo. Ngunit, ano ang malaking bagay? Hindi ito itinuturing na tagumpay kapag nanalo ka sa simula. Tanging ang taong mabubuhay hanggang sa huling sandali ang siyang panalo. Si Alexander the Great ay hindi natalo kahit isang labanan, ngunit nang siya ay namatay dahil sa lason, ang imperyo ng Persia ay mabilis na nahati sa digmaan at kaguluhan. Sabi ni Dominic, alam ko ito. Parang naglalaro. Pinansyal mong pinipigilan ang iyong karibal at pinangunahan ang iyong mga tao na salakayin ang 3 teritoryo ng iyong karibal. Ngunit, dahil natalo ka sa huling labanan at ang iyong grupo ay ganap na natalo ng iyong karibal, ginagawa nitong direktang salakayin ng iyong karibal ang iyong pangunahing teritoryo at home base. Tapos na ang laro. Nagkatinginan silang dalawa at nagpakita sila ng sobrang saya na ekspresyon. Labis nilang kinasusuklaman si Thomas, ngunit wala silang anumang mabuting paraan upang mahawakan si Thomas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mailalabas na nila ang kanilang galit. Isang salita ang maaaring gamitin para ilarawan sila, masaya. Kabanata 1468. Kasabay nito, sa villa ng pamilya Martin, si Dylan, ang panganay na anak ng pamilya Martin ay nagbabalik-balik sa sala habang ang mga kamay ay nasa likod. Mukha siyang masaya saglit bago siya muling nagmukhang malungkot. Napaka-unstable ng kanyang emosyon. Hindi na nakatiis ang asawa niyang si Samantha at pinagalitan siya. Bakit ka nagpapabalik-balik? Nahihilo mo ako. At saka, nakangiti ka ba o umiiyak? Ang iyong mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Bakit? Nagsasanay ka na bang baguhin ang iyong mga ekspresyon kamakailan? Nagpout si Dylan. Lumapit siya at sinabing, iniisip ko si Thomas. Pinandilatan siya ng mata ni Samantha. Ano ang iniisip mo? Sinabi ni Dylan, masasabi ng sinuman na si Thomas ay mababaliw sa pagkakataong ito. Akala niya ay nakakuha siya ng malaking kalamangan, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay paglalaruan na parang walang isip. Noong una ay naisip niya na ang pagbili ng Alone Technology ay isang magandang bagay, ngunit siya ay nalinlang ni Carrie. Ngayon, nasa dilema siya. Sa isang banda, medyo masaya ako. Si Thomas ay lumalaban sa akin noong nakaraan, kaya mahusay din na i-frame siya saglit. Pero kung talagang tapos na si Thomas, it's be terrible. Not to mention that Thomas is on the same boat with the Martin family to deal with the Gomez family together, only based on Daisy's affection towards him, we can't let him screw up. Pero back to the topic, gagawin ni Thomas kahit ayaw niya. Wala rin akong maisip na paraan para iligtas siya. Mahal, kung ikaw iyon, ano ang gagawin mo para malutas ang sitwasyon? Umiling si Samantha at sinabing, walang solusyon. Tapos na ang larong ito. Sa sandaling pinirmahan ni Thomas ang layunin ng pagkuha, natapos na ang larong ito. Actually, I reminded Thomas from the beginning na walang libreng tanghalian sa mundo. Bakit may magkukusa para humingi ng acquisition?
Ito rin ay may magandang kalidad na stock. Pero, ayaw niyang makinig sa akin. Pinilit niyang maging mabuting tao at kunin ang kumpanya at dahil doon, napunta siya sa kinalalagyan niya ngayon. Speaking of which, si Carrie ay isang tunay na scammer. Malinaw niyang naunawaan ang karakter ni Thomas, gayon din ang kahinaan, at alam niyang tutulungan ni Thomas si Delbert. Phew! Baliw na talaga si Thomas this time. Tanong ni Dylan, hindi ba siya maaaring umalis sa pagkuha? Umalaklak si Samantha. Sure kaya niya. Pagkatapos, pagbabawalan siya sa paggawa ng anumang pagkuha sa loob ng 5 taon at kailangan niyang ilipat ang Sterling Technology palayo sa Central City. Sa tingin mo ba ito ay isang magandang pagtatapos? Natatakot ako na baka malagay siya sa mas masamang posisyon. So, kailangan niyang pilitin ang sarili niyang bilhin ang kumpanya. Tanong ulit ni Dylan. Paano siya magkakaroon ng pera para gawin ito? Sabi ni Samantha. Kung talagang bibili siya ng kumpanya, kailangan niyang maging handa sa pag-iisip na mawala ang $20 billion. Kalimutan ng Sterling Technology, kahit ang 3 pinakamalaking pamilya ay hindi kayang ihagis ng ganito. Nang marinig ito ni Dylan, wala rin siyang solusyon. Kahit anong pilit ni Thomas, dead end pa rin iyon. Hindi ito malulutas. Sabi ni Dylan, talagang sira si Thomas. Phew! Akala ko siya ay mahusay at may kakayahan, ngunit siya ay isang walang laman na balat sa huli. Mukha lang siyang magaling, pero ang pangit niya talaga. Sabi ni Samantha, Thomas is actually incredible. Siya ay may talento sa lahat ng aspeto. At least mas maganda siya sa'yo. Ngunit, ang Central City ay may napakaraming bitag. Kahit sino ka man, huwag mong hilingin na gawin ang anumang gusto mo sa lugar na ito. Sa lahat ng mga taong nakilala ko, si Thomas ay itinuturing na isang natatanging tao. Ngunit anong kahihiyan, nahulog siya sa bitag sa Central City. Hindi ito ang una o huling pagkakataon na ang mga bagay na tulad nito ay mangyayari dito. Naaalala mo pa ba ang war incident na yumanig sa Central City 20 taon na ang nakararaan? Sa oras na iyon, ang taong nasasangkot ay isa ring natatanging individual, ngunit nawala ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Sa huli, nawala siya at walang nakakaalam kung patay na siya o buhay. Ang insidente sa digmaan. Napakamot ng ulo si Dylan. Speaking of that, it's something that happened a long time ago. Nung mga panahong iyon, mga teenager pa kami. Ngunit kahit na ganoon, mayroon pa rin akong napakalakas na impresyon tungkol sa insidente sa digmaan. Casual na nagkukwentuhan ang dalawa. Sa madaling salita, natalo na si Thomas sa labanan. Kahit dumating ang Diyos, hindi pa rin makakatulong. Maliban na lang kung maibabalik niya ang orasan at pigilan ang sarili sa pagpirma sa kontrata. Kung hindi, ang lahat ay walang kabuluhan. Kamakailan, maulap sa Central City. Buong araw na umuulan at ang dami ng tubig ulan ay napakarami, ano pat ang mga kalsada ay binaha at ang mga sasakyan ay hindi maaaring magmaneho sa mga kalsada. Ang araw na ito ay parang kinabukasan ng Sterling Technology. Walang mga silver lining sa kalangitan. Sa mga nagdaang araw, isang malaking bilang ng mga miyembro ng kawani ang nagbitiw sa Sterling Technology araw-araw. Naisip nila na ang Sterling Technology ay masisira ng husto. Kung patuloy silang magtrabaho sa isang kumpanyang tulad nito, walang magandang kalalabasan. Ang HR department ay sobrang abala araw-araw. Ang grupo ng mga kawani na nanatili sa kumpanya hanggang sa wakas ay ang pinakatapat. Gayunpaman, alam din nila na maaari silang manatili sa kumpanya ng higit sa ilang araw. Hanggang sa deadline ng 2 linggo, ang kumpanya ay maaaring malugi o mapipilitang lumipat. Ilang araw na lang ang natitira para sa pinuno ng teknolohiya sa Central City. Ang masama pa, si Thomas, ang chairman na dating mapagmataas at hindi kapanipaniwala, ay nawala din ang magic sa pagkakataong ito. Nagkulong siya sa opisina buong araw at hindi siya sumipot. Nakaramdam din ng kawalan ng magawa ang mga tauhan. Alam nila na kahit magaling si Thomas, sa pagkakataong ito, wala rin siyang magagawa. Ang pagtatapos ay naitakda na sa bato. Kabanata 1469. Pabalik-balik si Diana sa harap ng opisina. Ilang beses na niyang pinindot ang doorbell ngunit walang sumasagot sa kanya. Gusto niyang buksan ang pinto at pilit na sumugod sa loob ngunit hindi niya magawa. Napagtanto niyang nakalock ito mula sa loob. Bubuksan lang ni Aris ang pinto at maghahatid ng pagkain sa loob kapag oras na para kumain. Sa ibang mga pagkakataon, tatanggi si Thomas na makita ang sinuman.
Ipinakita nito kung gaano kalaking dagok ang naidulot ng insidenteng ito kay Thomas. Labis na nag-aalala si Diana tungkol sa pisikal at mental na kalusugan ni Thomas. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, may mangyayari ba sa kanya? Nabalitaan niya na maraming mga boss ng malalaking kumpanya ang hindi rin makapagpigil sa sarili at piniling magpakamatay kapag sila ay nabangkarote. Talon din kaya si Thomas mula sa bintana ng gusali. Habang iniisip ni Diana, mas lalo siyang natakot. Kung alam niyang ito na ang wakas, hindi na niya hahayaang pumasok si Delbert sa araw na iyon. Habang iniisip niya iyon, mas sinisisi niya ang sarili niya. Kung namatay si Mr. Mayo, ayaw ko na ring mabuhay. Sa oras na ito, binuksan ang pinto ng opisina at lumabas si Aris sa opisina na may dalang ilang pagkain. Tumingin si Diana at napagtanto niya na ang pagkain ay karaniwang hindi kinakain. Nangangahulugan ito na walang ganang kumain si Thomas kaya hindi siya kumain. Ipinakita pa nito na si Thomas ay nasa isang kawaila hilakbot na kalagayan. Iris. Tumakbo si Diana at nag-aalalang nagtanong, "How's Mr. Mayo? Ayos lang ba siya?" Napabuntong hininga si Iris. Ganyan siya. Anong ibig mong sabihin sa ganun lang? Iris, kailangan nating pangalagaang mabuti si Ginoong Mayo. Hindi natin dapat hayaang may mangyari sa kanya. Alam mo ba kung dapat natin siyang ipapsychiatrist? Umiling si Iris. Itinuro niya ang pinto at sinabing, "Maaari bang lumakad sa pinto ang psychiatrist na inupahan mo?" Oo, ayaw ni Thomas na makita ang sino man ngayon kaya walang silbi kahit sino pa ito. Iris continued saying, "Sa ganitong sitwasyon ngayon, hintayin na lang natin siyang gumaling." Hindi ito nakakatulong kahit na may gustong magpayo sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Napatingin si Diana sa pinto na sarado ng mahigpit at mas nakaramdam siya ng pagkabalisa. Naisip niya na kung kinakailangan, tawagan na lang niya ang asawa ni Thomas, di ba? Gayunpaman, hindi rin iyon isang magandang opsyon. Ang asawa ni Thomas ay buntis. Kung marinig niya ang tungkol sa masamang balita, makakaapekto ba sa kanyang pagbubuntis? Nasa dilema si Diana at talagang wala siyang maisip na solusyon. Lumipas ang mga araw at napakabilis na natapos ang deadline ng 2 linggo. Ito ang araw na napagkasunduan nilang gawin ang natitirang bayad. Sa nakalipas na 14 na araw, paulit-ulit na itinaas ni Kerry ang mga stock ng Alone Technology gamit ang $3 billion. Sa huli, ito ay tumaas ng malaki sa market value na $27 billion. Ito ay isang nakakagulat na numero. Kung ikukumpara sa $5 billion sa simula, ang mga numero ay ganap na naiiba. Sa panahon ngayon, alam na ng lahat na ang Alone Technology ay isang mirage lamang sa disyerto na nag-uudyok sa mga tao na mamuhunan dito ngunit walang kapalit. Ang sino mang bumili ng kumpanya ay isang walang isip. Gayunpaman, muling pinirmahan ni Thomas ang kontrata. Ito ay isang dilema. Ang Alone Technology ay nasira na ngayon. Tila mataas ang halaga nito sa pamilihan, ngunit wala itong praktikal na gamit. Para makumplito ang pag-atake kay Thomas, mas gugustuhin ni Kerry na sirain ang Alone Technology. Matapang pa rin siya. Hindi naman kasi lahat ay matapang na sirain ang isang magandang kumpanya para lang makitungo sa isang tao. Si Thomas ay parang tupa na naghihintay na katayin. Kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Sa araw na ito, ang lahat ng kawani na nananatili pa rin sa Sterling Technology ay dumating sa kumpanya at lahat ay naghihintay na kinakabahan. Matagal na nilang hindi nakikita ang kanilang chairman na si Thomas. Ngayon, kahit na masira ang kumpanya, nais nilang makita si Thomas sa huling pagkakataon. Itinuring nila itong pagbibigay ng palm kay Thomas. Sa wakas, ang pinto sa opisina ng chairman ay binuksan sa 9 a.m. Pagkatapos ay lumabas na ng opisina si Thomas. Kabanata 1470. Ano ang bahagyang naiiba mula sa inaasahan ng lahat ay si Thomas ay hindi mukhang nasaroon ng loob gaya ng inaakala nila tulad ng isang taong may ganap na balbas at mahabang mukha. Pati na rin ang isang taong hindi naghuhugas ng kanyang mukha sa mahabang panahon. Sa kabaligtaran, si Thomas ay lumitaw na medyo malinis at napakaayos. Medyo mababa ang loob niya, ngunit hindi iyon kakaiba. Nang makatagpo siya ng ganoong bagay, nakakatakot na kaya pa niyang tiisin ang pressure ng hindi nagpapakamatay. Habang sinasamahan si Iris, sumakay si Thomas ng elevator at pumunta sa lobby sa unang palapag bago siya naglakad palabas.
Tinitigan ni Diana si Thomas ng may pag-aalala at nakaramdam siya ng labis na pagkalumbay. Bagamat alam niyang imposibleng makasama si Thomas, nag-enjoy pa rin siya sa trabaho niya bilang secretary ni Thomas. Hanggat makakasama niya si Thomas araw-araw, sobrang saya ang kanyang mararamdaman. Ngunit, bakit hindi matugunan ng Diyos ang kanyang munting kahilingan? Mr. Mayo. Sigaw ni Diana at hindi niya napigil ang umiyak. Naluluha rin ang mga mata ng mga staff na nanatili sa kumpanya. Alam nila na hindi kasalanan ni Thomas nang matapos ang kumpanya sa paraang ito. Napakabait ni Thomas na gusto niyang tumulong sa iba, ngunit ginamit siya ng ilang masasamang tao. Ginoong Mayo, susuportahan ka namin magpakailanman. Pakiusap, huwag kang sumuko. Tumayo ka na lang kung saan ka madapa. Even if we're depissed by people today, we will still able to stand up high again. Ginoong Mayo, lagi ka naming sasamahan sa paglalakbay. Malakas na sigaw ng staff para kay Thomas at para na rin sa labas, ang mga emosyong pinipigilan nila. Diretso ang lakad ni Thomas at hindi man lang lumilingon sa paligid para siyang bingi at hindi niya narinig ang masigasig na sigawan ng mga tao. Alam ng lahat na malamang na nalungkot si Thomas kaya ganito ang ugali niya. Walang kalungkutan ang mas masahol pa sa kabuoang kawalan ng pag-asa. Tiyak na nawalan na ng pag-asa si Thomas, di ba? Pagkaraan ni Thomas sa main entrance ay sumakay na siya sa sasakyan. Hindi siya nagdala ng kahit na sino. Hinayaan na lang niya si Aris na ihatid siya sa Alone Technology para makumplito ang final acquisition. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, alam nila ang pinili ni Thomas. Kung pipilitin ni Thomas na kumpletuhin ang pagkuha, magdadala siya ng ilang kawani mula Finance Department, ngunit wala siyang dinadala na kawani ngayon. Sinabi nito na hindi plano ni Thomas na bilhin ang kumpanya at nangangahulugan ito na susuko na siya sa pagkuha. Hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay may peking halaga sa merkado na $27 billion. Kung binili ito ni Thomas, direkta siyang magdurusa ng pagkawala ng $22 billion sa sandaling ibenta ni Kerry ang mga stock. Ang Sterling Technology, na hindi matatag sa pananalapi, ay hindi kayang bayaran ito. Bukod dito, ang lahat ng Sterling Technology na mayroon ngayon ay hindi hihigit sa $7 billion. Paano makukuha ni Thomas ang $27 billion para makumplito ang huling pagkuha? Batay sa iba't ibang sitwasyon, ang pagsuko sa pagkuha ay ang tanging pagpipilian. Bukod pa rito, kapag sumuko na ang Sterling Technology sa pagkuha, sila ay mapaparusahan ng pagbabawal sa pagkuha sa loob ng 5 taon o higit pa, at sila ay sisipain sa Central City. Hindi pa rin alam kung aling lungsod ang maaaring tumanggap ng Sterling Technology. Mabangkarote sila at magiging biro. Tila ito ay nakatakdang mangyari. Nagtakbuhan ng mga staff palabas ng lobby. Nang matitigan nila ang sasakyan ni Thomas na umalis na sa malayo, na puno ng lungkot at galit ang kanilang mga puso. Si Thomas ay napakabuting tao at napakahusay na chairman. Bakit siya haantong sa ganito? Phew! Masasabing masyadong unpredictable ang puso ng tao. Napakaraming masasamang bitag ang Central City. Masyadong masama ang Pivot Technology at ang pamilya Gomez. Ipinatong ni Diana ang 2 kamay sa dibdib, itinaas ang ulo at tumitig sa langit. Mamulong siya, Diyos ko, bakit mo pinahihintulutan ang masasamang tao na magkaroon ng kapangyarihan? Bakit mo tinatrito ang isang mabait na tao? Bakit?